Mga kababayan, nakikita ho ninyo ngayon sa inyong screen ang isa sa banta ng pinakamalakas na bagyo ngayon po 2026. Ito po ang banta ng Super Typhoon Bobby at tatawagin namang Super Typhoon Inday pagpasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw. At inaasahan na ito ay magbibigay ng mas malakas na epekto sa mga naunang bagyo. Aalamin natin ang direksyon pati na rin ang mga lugar na maapektuhan nito sa mga susunod na mga oras. Kung makikita ho ninyo, naglabas ng panibagong latest update ang Pag-asa patungkol sa direksyon at lakas ng Super Typhoon Bobby o tatawaging Super Typhoon Inday pagpasok ng ating PAR. Tinataglay na po nito ang hangin ngayon na umaabot po sa 205 kilometers per hour at may pagbugso naman na umaabot sa 250 kilometers per hour. Bibihira ho ang ganitong kalakas na bagyo at talaga naman hong nakakatakot. Matindi rin na naging pinsala nito o namiminsala ito ng matindi diyan po sa may Guam. Kitang-kita nyo naman, meron tayong landfall scenario na nakikita dito sa Guam at ito po ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw hanggang sa July 8 bilang isang super typhoon. Wala hong magiging pagbabago sa kanyang forecast track, no? Kitang-kita nyo naman. Yang may mga tuldok ho na yan, yung area of probability na yan, yan ang mga magiging lokasyon po at direksyon ng super typhoon. Consistent sa pagiging super typhoon, eto nga pong bagyo na ito. Eto po sa ngayon ay meron pong lokasyon na 2,855 kilometers east of Eastern Visayas. At may pagkilos naman pa westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Medyo mabagal ho ang pagkilos. Ibig sabihin, kapag ang isang bagyo ay mabagal ang pagkilos, mas matindi ang nagiging pinsala nito sa mga lugar na dinadaanan at naaapektuhan ito. Karaniwan po kapag month ng July, ang mga bagyo pong nabubuo pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay nagre-recurve ba o nagre-recurve. Isa na itong bagyo na ito sa sinasabi natin magre-recurve. Pero merong mga pagbabago sa kanyang direksyon. Bahagyang bumababa yung track or yung kanyang forecast track. No? Nakikita naman natin mabuti. Lalapit yan dito po sa parte ng Northern Luzon. Kasama sa maapektuhan yan, Northern Luzon, Central Luzon, ang Eastern Visayas, maaabot pa rin ng trap or extension po ng kanyang hangin. Ito po, hindi lang itong bagyo na yan o itong malakas na bagyo ang ating imomonitor ngayong month ng July. Dahil nga po sa pagtatala ng Pag-asa, 2 hanggang sa 4 na bagyo ang may posibilidad na mabubo at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung mga bagyo ho na yon, hindi naman ho lahat yun puro mga malalakas. Meron ding mga mahihina, pero sa ngayon hindi natin malalaman kung malakas o mahina yung mga susunod. Ang ating patuloy na tinututukan ngayon ay ang direksyon ng Super Typhoon Inday na ngayon ay talagang nagbibigay ng matinding pinsala dyan sa Guam at inaasahan na magkakaroon din tayo ng same effect pag ito'y pagtakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Eto ho, ang mga lugar na dapat maging alerto at maging handa kasama ang Northern Luzon, Central Luzon, ang Bicol Region at Calabarzon. Ngayon, tinatanong sa atin kung magkakaroon ba ito ng direktang paglandfall o yung landfall scenario. Tignan natin mabuti, kung makikita nyo naman sa ating mapa, wala ho itong direktang paglandfall sa ating pinaka-landmass. Ito ho yung landmass natin, yung kalupaan ho na yan. Yan yung sinasabi natin. Kapag ang isang malakas na bagyo ay nagkaroon po ng direktang paglandfall sa ating kalupaan, for example, sa Metro Manila, sa Luzon, Visayas at Mindanao, talagang matindi at life-threatening, nakakatakot. Pero ipagpasalamat ho natin dahil kitang-kita nyo ng live sa ating pinakamapa, hindi ito magla-landfall. Bagamat papasok yan sa ating Philippine Area of Responsibility, mababawasan yung epekto niya bilang isang super typhoon. Ang ibig sabihin nito, kung etong bagyo na yan ay nasa Category 5, yung magiging epekto niyan sa mga lugar po na malapit sa maapektuhan ng trough or extension ng kanyang hangin ay maibababa lamang sa Category 1 hanggang Category 3 yung pinakamalakas na epekto. Tandaan nyo, Category 5 yung bagyo, pero kapag nagkaroon ng epekto sa ating bansa,
hanggang category 3. Hindi ganun kalakas ang magiging epekto kasi wala naman po itong direktang paglandfall. At pansinin nyo mabuti yung pinaka tinatawag natin na spiral clouds. Yung umiikot na hangin dito sa pinakagitna o pinakamata ng bagyo, masyadong malawak, no? Kaya kahit hindi po magkaroon ng direktang paglandfall o pagtama sa ating Philippine landmass, kapag nandito na yung bagyo sa pinakagitna na yan, ay maaabot ng pinakahangin niya, ito pong parte ng Luzon o ilang bahagi ho ng Luzon. So ano yung mga lugar na maapektuhan ito? Central Luzon, Northern Luzon, kasama ang Metro Manila, at yung mga lugar po sa Bicol Region. So tignan natin yung iba pang mga detalye. Kapag ka nakapasok na sa July 8, simula ngayong araw hanggang July 8, ito sa ating Philippine Area of Responsibility, mahahagip o maapektuhan ng traffic extension ng hangin niya ang Eastern Visayas kasi lalapit yan dito sa area na yan at lalawak ng sirkulasyon ng hangin. Eastern Visayas, maging alert at maging handa lang. Biliran, Eastern Samar, Leyte, ang Northern Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte sa posibleng trap o extension po ng hangin nito pag nakaapekto at nakapasok na sa loob ng ating bansa. Ang Central Luzon, mas malapit ang magiging epekto nito. So asahan, parte po ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, mas malakas ang magiging epekto kumpara dito sa Eastern Visayas dahil mas malapit yung trap or extension ng kanyang hangin. At kasama rin sa dapat maging alerto ang ilang bahagi po ng Northern Luzon. Kasama dyan ang Batanes, ang Babuyan Island, Cagayan, Cordillera Region, Ilocos, Zambales, yung mga lugar ho na yan. Uulitin ko, ito ang bagyo na ito ay isa sa pinakamalakas na bagyo at ngayon ay lumalakas na sa 205 km per hour ang lakas ng hangin at may bugso na pumapalo sa 250 km per hour. Muli, mga kababayan, isang paalala lamang mag-ingat, maging alerto at huwag pa kampante sa paparating po na sama ng panahon. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.